Nakakulong siya ng 25 years para sa murder ng isang nakalimutang math textbook ang nagpabago sa lahat. Si Christopher Havens ay nakarating sa isang maximum security prison sa Washington, dala-dala ang bigat ng buhay na puno ng maling desisyon, droga, karahasan at krimen. Pagdating ng 2011, sa edad na 31, ang kinabukasan niya ay mukhang, honestly, brutal na. Para sa karamihan, ang kulungan ay kung saan nagtatapos ang ambisyon at nawawala ang pag-asa. Para kay Christopher, binigyan siya ng kulungan ng isang bagay na wala siya dati oras. Isang araw, may naiwang math textbook ang cellmate niya. Dahil sa boredom, higit pa sa curiosity, pinulot ito ni Christopher. Hindi niya forte ang math. Nag-struggle siya sa school at nag-drop out ng walang direksyon. Pero mag-isa sa selda niya, na mahaba ang oras at walang distractions, sinimulan niyang sagutan ang mga problema. May nangyaring hindi inaasahan. Nag-click ang logic. Ang mga rules ay naging consistent. Sa buhay na puno ng chaos, nagbigay ng certainty ang math. Mga sagot na tama o mali, mga sistema na nagbibigay reward sa pasensya at precision. Nagbigay ito sa kanya ng clarity kung saan lahat ng iba ay nag-fail. Humingi siya sa prison education program ng mas maraming libro. Tapos, mas mahirap. Tinuruan niya ang sarili ng algebra. Tapos calculus. Tapos advanced topics na karamihan ng estudyante ay hindi na-encounter ng walang university classroom. Gabi-gabi, mag-isa siyang nagtatrabaho, pinupuno ang mga pahina ng symbols at proofs. Eventually, umabot siya sa limits. Ang ilang concepts ay masyadong advanced para intindihin mag-isa. Kailangan niya ng guidance. Kaya, gumawa si Christopher ng isang bagay na medyo audacious. Sumulat siya ng mga liham sa mga professional mathematicians sa buong mundo, humihingi lang ng tulong. Karamihan ay hindi sumagot. At honestly, understandable naman iyon. Mga liham mula sa isang convicted murderer na nagtatanong tungkol sa abstract mathematics, well, bihira iyon makarating sa top ng academic inbox. Pero isang mathematician ang sumagot, si Umberto Cerruti mula sa University of Turin. Hindi nagpaka-superior si Cerruti. Sa halip, hinamon niya si Christopher. Nagpadala siya ng materials tungkol sa number theory, na, alam mo na, isa sa pinaka-abstract at demanding na fields ng mathematics, at nagbigay ng mga problema na susubok kahit sa mga trained researchers. Sumagot si Christopher ng mga pahina ng handwritten work, maingat, rigorous at original. Nagtatrabaho gamit lang ang papel, lapis, at libro sa isang prison cell. Sinimulan ni Christopher na i-explore ang continued fractions at quadratic irrationals, mga ideya na unang pinag-aralan ni Euclid mahigit 2,000 years ago. Hindi ito homework, ito ay research. Tapos dumating ang sandali na nagpabigla sa lahat. Nag-produce si Christopher ng isang original result. Nakakatuklas siya ng mga bagong insights sa relationship sa loob ng number theory na hindi pa natutuklasan ng iba. Ibinahagi ni Cerruti ang work sa kanyang mga kasamahan. Inek nila, v-in-erify nila. Napatunayan na tama. Alam mo, hindi lang ito impressive para sa isang preso. Impressive ito. Period. Noong 2020, formal na na-publish ang research ni Christopher Havens sa Research in Number Theory, na isang respetadong peer-reviewed journal. Isang lalaki na naglilingkod ng dekada sa kulungan, na walang college degree, at, honestly, walang access sa computers o university libraries, ay nag-contribute ng original, doctoral-level mathematics sa kaalaman ng tao. Ang academic world ay talagang napansin ito. Ibinahagi ng mga mathematicians ang papel. Itinuro ng mga educators ang kanyang kwento bilang patunay na ang opportunity, hindi ang background, ang madalas nagde-determine ng potential. Sinundan siya ng mga journalists at filmmakers. At, ang mga prison education advocates ay binanggit ang kaso bilang ebidensya na ang pag-aaral ay makapagpapabago ng buhay, kahit sa pinakamahirap na kondisyon. Pero ang mathematics, gaano man ito kahanga-hanga, ay maaring hindi ang pinakamahalagang bahagi. Ang transformation ang mahalaga. Ang lalaki na pumasok sa kulungan, na kilala sa karahasan, ay nakatuklas ng disiplina, layunin, at paraan para makatulong. Nagpatuloy si Christopher na maging co-founder ng Prison Mathematics Project, nagme-mentor ng mga incarcerated students sa buong mundo, tinutulungan silang mag-aral ng mathematics at maniwala sa mga kinabukasan na mas malaki kaysa sa kanilang pinakamasamang pagkakamali.
Ipinagpapatuloy niya ang sarili niyang research. Sinasagot ang mga problema na nag-challenge sa mga professional mathematicians. Hindi siya eligible para sa release hanggang 2036. Ngunit sa maraming paraan, malaya na siya, malayang mag-isip, lumikha, at mag-contribute. Ang kwento ni Christopher Havens ay hindi argumento na hindi mahalaga ang mga krimen. Ito ay patunay na ang mga tao ay higit pa sa pinakamasamang bagay na ginawa nila. Na ang henyo ay hindi nangangailangan ng pribilehiyo. Na ang edukasyon ay maaring magbukas ng mga isip na isinantabi ng lipunan. Somewhere sa isang prison cell ngayong gabi, may isang tao na nakatitig sa isang pahina ng mga numero, hindi alam kung ano ang maaring maging sila. Isang math textbook na naiwan ng isang cellmate ang nagbukas ng isip na kayang mag-advance ng 2,000-year-old questions. Dapat itong magpabago sa kung paano natin iniisip ang parusa, edukasyon at potensyal ng tao. Ilan pa kayang mga discoveries ang naghihintayimik sa likod ng mga nakakandadong pinto?